So my topic tonight is about the 12 discipleship ethics regarding church membership. Once again, 12 discipleship ethics regarding church membership. In other words, sa ato ang pinulungan pa, dudusi ka mga pawatasan. Ingon niya sa kadisipulo regarding sa being a member of a certain church. I'm so thankful for the opportunity to join with the G12 Vision. And because of that, we were able to grow the ministry. Siguro mga ikan sa una, hangtod karon siguro mga 5 or 6 times ang atong growth. And the people also are turning to become a real disciple. Now, I don't say that being a member sa saka church daw no, it's not that bad. If you are a real disciple, dapat kabalo ka sa imuhang obligasyon ingon nga usa ka membro sa usa ka simbahan. So once again tonight, my subject is about the 12 discipleship ethics regarding church membership. So let's pray first. Father God in heaven, I come to you in the name of Jesus Christ and asking you, Lord, to be with us in this online service. I pray, Lord God, that you will bless everyone who are here tonight. I pray for the illumination of the Holy Spirit. Sa matagusan mo kapanganuhan, as we listen to your word, we can grasp on it. We can understand and be blessed, Lord God, while listening to this online mentoring. I pray, Holy Spirit, that every one of us in us online karon, you will work in their hearts. Thank you for speaking to us and revealing some greater things sa among kinabuhi so that we will grow, mature diha sa pangalagad niya kanimo. And above all, mas multiply pa kami Ginoon Diyos sa among pangalagad niya kanimo in bringing more souls to your kingdom. Once again, Lord God, I give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. So let's continue. 12 discipleship ethics regarding church membership. Let's go. Number 1. Okay, let's go for the number 1. As a disciple, you need to be a member of only one church. Again, being a real disciple, dapat na-involve ka or nagiging membro ka sa usa lamang kasimbahan. It's not good for a disciple na committed siya sa aning nga simbahan and then pagkasunod bulan na pod sa laing nga simbahan na pod. So again, the first ethics as a disciple, kinahanglan niya membro lang ka sa usa ka simbahan. Dili pwede o dili maayo sa usa ka church goer nga daghan siya og simbahan, because you're just like a plant being planted sa usa ka ground, and after that imuhang bunluton ibalhin na pod sa uban, then bunluton ibalhin na pod sa uban. So eventually that plant will die. Sama usab ana ang pagpangalayan sa Ginoo. So kung daghang kag simbahan nga ginatuan wala kay commitment sa ka church, you will not really grow. So a true disciple, ang tinuod nga usa ka membro o disciple ni Ginoong Jesus, he must be a member of only one church. The principle is very simple. You cannot belong to two churches at the same time, or you will love the one and the other one is you're going to hate, or you will be devoted to one and despise to the other. Mao po na ang gingon sa Matthew 6:24 katubang you cannot serve God, you cannot serve in two gods, no? Dili pwede nga magsimba ka sa God ug sa mammon. So it's either you will love the one and you will hate another one. Different context but the same principles. So once again, as a real disciple of Jesus, or let's say sa atwa sa TJC, if you're a disciple of TJC, church ministries,
you must have one church. Or else, maghatag ka og problema sa uban nga kasimbahanan. So, I hope you got my number 1 points. Let's go to number 2. Medyo ako wala na siyang paspasan niya may taas-taas mo siya, 12 man yung akong isgutan. So number 2 is, as a real disciple of TJC ministry, or the disciple of Jesus Christ, you must respect other churches. Kinahanglan nga imuhang respetuhan usab ang uban ka simbahanan. Regardless kung unsa ilahang denomination, kung unsa ilahang pangalan sa simbahan nila, still you need to respect them. Siguro lahi man og pagtuo ta, lahi ang ato ang way of worship. Yang uban po dili pares-pareha sa tuwa, but still we need to respect those other churches. By doing that, if you respect other churches, it only means that you are not to invite other members to join your own church. Okay? Dili maayo sa usa ka membro o sa usa ka disciples sa usa ka simbahan nga iyahang imbitaron ang ubang mga Kristohanon gikan sa laing simbahan. Mura kag nahitabo nga nangisda ka sa duha ka dalawang bangka, no? So again, respect other churches by not inviting other members sa kasimbahan to join your own church, even if your church is better than theirs. Siguro, mas may pang imong simbahan. Kunya ang uban, mura dili mayo, dili kayo sila nag-grow. Diba? Still, you need to respect. Sakit po sa ubang simbahan. Birahunin mo ang ilang mga membro. Padulong sa imo, ha? Smaller churches have lots of unique challenges, and getting members from them won't be able or won't be any of help to them. Gamay na ganing nga simbahan, waan pa gyud nimo unsa nila mahitabo. So me personally, I don't encourage my people nga mangisda sa laing simbahan na binasagag mayong simbahan. Pero on the other word, mo ambak ako gamay, ha. Medyo muhawa ko gamay sa akong topic. Here's my advice to other churches, other small churches. Pabutihan po natin yung pagmamanis ng mga disciples. Kasi minsan kasi, no, it's just like kanagaling mga manok. Ako, nag-start ko og atiman og mga manok sa farming nga gihatag ni Lord. Pag ka na mga manok gani, mabiyaan gani na siya. Dili mapakaon, dili nimo masaburan ng mga pagkaon. Mga pila ka adlaw. Kasi 1 week lang wala ka. Mangadto na aglain nga balay. So ana ang mahitabo. Masking wala nag-invite sila, pero mangambak, mangita og kananan sa uban kay naman wa man maatiman. So mao lang pud lang ako ma-advise sa uban pud nga kasimbahanan. If you think nga nawala imong mga membro nimo, atiman na pagayo. Basig wa mo na pakaon. Basig dili na greener pasture ang ginakaon nila. Basig laya na ang imuha mga wali o imong mga messages nimo. So you need to take care of your own sheep. But for me, once again, I would like to clarify that being the disciple of the Jesus Church Ministries International, we need to respect other churches. And I don't really encourage my people to invite other members from other churches nga muadto para mo join sa mga simbahan. As a disciple of Jesus, you should not be lazy. Dili ka magtinaman. Kinahanglan nato nga mga bigtag kalag. I am thankful to God na dagan sa mga TJC people na nagapangabi og kalag. Dili other churches ang imong fishing ground. Our fishing ground is katong mga unbelievers. Katong wala pa gyud na kaila sa kaluwasan. So, kinibang kung tinuod ka nga disciple ni Jesus Christ, dili maayo nga magsige na lang kaglingkod. Magpakaruhay ka. Mag-enjoy ka being a Christian, being a disciple, pero wala ka nag-reach out o
mga tao nga wala pa sa Ginoo. Remember, this is our obligation because reaching the lost people, reaching the unsaved ones is the greatest commandments of Jesus. I mean, the greatest mandate. Sugo na siya. Go, preach the gospel, raise them up to become leaders, raise them up to become disciples and leaders of the Lord Jesus Christ. Yun po talaga yung mandate ni Jesus, na ang matag usa ka nato magapangabig og kalag. Dili na to kabigon ang uban niya Kristohanon na. Dili nimo na kabigon ang uban niya na Kristohanon na, dalon nimo sa imong isan or else mag-away gid mo sa uban niya mangingisda. So once again, as a disciple of Jesus, as a real disciple of Jesus, respect other churches. Labi na katuwagag may gamay na gani kuhaan pa gyud nimo. So not really advisable and not really ethical for other disciples to bring to your own church ang mga Kristohanon na. Daghan pa kayo ang mga tao nga wala pa sa Ginoo, no? Countless people who do not have the right relationship with Christ. So we are to go for them. Ato silang dalon diha kang Ginoong Hesus. Ug dili nato dalon ang naana sa pagkakristohanon. So, recap, be a member of only one church. Number 2, respect other churches. And the number 3 is help make your church better. Okay? As a TJC disciple, one of your obligation is to help your own church. By the way, hello to other TJC churches nga nakakaroon sa tuwa din. No? Sino pa ba yung mga nandito ngayon na mga TJC churches? Sa Pulumulok, Mabuhay. Paki-comment naman kung asa inyong mga simbahan. We have 12 active churches karon sa TJC. No, kamo nga nakakaroon gabi na sa online, I'd like to say hello to you. So, let's go back. Yeah, TJC Glan, TJC Paradise. Si Pastor Ronaldin and Pastor Jeff sa TJC Paradise, and si Glan, si Pastor John and Eileen Nator. Of course, sa TJC Klainan, still Pastor Jeff and Pastor Ronaldin. Okay, so number 3, ethics is you are to help your church better and not to transfer to a better church. Sabuna ko as a disciple, we are to help our own church better and not to transfer to a better church. You get my point? No? Obligasyon nato nga atong kaugalingong simbahan, atong himuon nga maayo. Dili kay mobalhin ta sa maayong simbahan. You get my point? It means na ikaw mismo muhimo ang effort, maningkamot ka nga ikaw makatabang sa imong sarili nga simbahan. Dili kay magsikat pangita sa may maayong simbahan. No? That's the number 3. I'll move forward quickly sa number 4. Stop looking for the better church. Stop looking for the perfect church. Ayun na. When God has planted you diha nga simbahan, dapat magiging loyal ka. Diha makagilisan ni Lord. Diha kagibutang ni Lord. Diha kagitanom. When God is the one who planted you there, I believe you will grow. But how can you grow kung masika og balhin-balhin? Dili man ni mayo nga simbahan, dili man ni perfect church para sa kuha. No, I tell you, there's no perfect church. God has placed you there. Gibutang ka sa Ginoo din ha. Dili tungod kayo nagiging perfect na church na. But God has placed you for you to become a help to the church. So therefore, stop looking for perfect church. Now, if you keep on looking for perfect church and then you found one,
And then, transfer ka dito, para nimo perfect church to, but I'm afraid that perfect church will not be perfect anymore because of your presence. So the GC people, you need to understand this. Gibutang ka ni Lord, niya na nga lugara. Di na ka masipangita si paglaro-laroy. Maski pag naay problema diha gamay, kinahanglan nga, consistent ka na din na, di ka muawa. Masakitan masiguro ka sa mga tao, masakitan masiguro ka sa ibang leader, pero wala ka gina-advise nga mabalin ka. Tungod kay lagi, dili perfect para sa imuha. There is none. Wala joy perfect nga simbahan. Everybody has imperfection sa ilahang kinabuhi. Nagi mga mali, na mga kakulangan. So that's why, be a healthy church. Make your church better and not transfer to a better church. And then stop looking for the perfect church. Because, once again, there is no perfect church. Number 5. Since nga nag-stay man ka sa imong church, what you're going to do is, you need to make suggestions. As a disciple of Jesus, as a disciple of the Lord Jesus Christ, di kinahanglan nga na kay mga maayong suggestions. Okay? When you are a member of a church, when you are a member of a certain church, naka sa JC, of course, you have the right to make suggestions. However, okay, you have the right to make suggestions. However, when you make suggestions, ito po yung sabihin ko sa inyo, you also must be willing to be a part of your suggestions. Alam mo kayo ba mga disciple, na yung mga tao, mga church members na, pastor, dapat mo nitong buhaton, mo ni siya. Igo ra ka sa pag-suggest, pero ikaw, dili ka kakabahin sa suggestions. Of course, you make suggestions, but be sure that you are a part of it. When your suggestions are not carried out, ayaw po kalain. You got me? Sabi na ko, when your suggestions are not carried out, do not be offended. Ayaw kayo ubos. Kung dili, dawata lang. Tungod kay siguro napay, dili pa applicable ang imong suggest. Although your suggestion is good, wala may daotan yung suggestion, pero maybe sa sitwasyon, dili pa siya kinahanglan. Dili pa siya pwede ma-apply, and you need to accept the fact na wala gi-approve ang imong suggestion. Ano mag-iuban ko pa, dili ba ma-approve? Mahiubos dayon, malain dayon, wala ko gidawat ang suggestion, din ako diya kasi ba na mo, layas ako, mapalin ako. Guys, if you are a real disciple of the Lord Jesus Christ, you need to stay where you are. Remember, you are planted in that ground and you are designed to grow. Ayaw sa ibalin-balhin kaya matay ka kadugayan. I've been serving the Lord for 30 years already. Almost, mga 30 years. Medyo nagtigulang na ako sa ministry, nagtigulang na ako sa simbahan. Naniguang na ako sa simbahan. Ako mga anak po, mag-start nagkatigulang po sila sa simbahan. They've been with me for quite some time. And I found out na kasagaran sa mga church members nga masigig balhin-balhin, wala kayo sila nag-grow. Masukuan mo sa kuwa o madili, pero maugin na ang katinuoran. Naglipis na ng buhok na ako. Kasagaran nga mga tao simbahan na come and go. Dili mo standby, dili gani magpabagamit. Gamay lay problema, gamay lay istorya, mawala dayon, niya mabalhin sa ubang simbahan. So once again, ayaw pang luod. Ina imo kaugalingon, dili ko mang luod. You need to remember that suggestions are simply that. That's the only suggestion. Diba? Dapat masabtan mo suggestion. Pero dili na siya maoy
maoy gitawag na mao na gyud na ang tubag sa problema. Suggestions are just a suggestion. So, make suggestion, but make sure to be a part of that suggestion. And when your suggestions are not counted, ayaw kahiubos, ayaw kalain. That's my number 5, ethics. Okay, I'll go forward to number 6. Kalahati pa po tayo. Medyo mataas-taas pa yung misis natin. Baka umagahin tayo dito. Okay, okay lang ba? Okay, so number 6 is, you need to remember or you need to understand that your actions affect others. Okay? Your actions affect others. What does it mean? No? Ang imo dahing linihukan, ang imuhang kinaiya, ang imong binuhatan, ang imong sinultian, everything ng mga action nimo, remember, dako nag-apekto sa nakatan-aw nimo. Dako na siya o apektado ba ang nakakita, apektado pud ang nagalantaw na diha. Busa, no? You need to be careful of what you are doing. Klaruha. Kana ibo bang ginahimo ba maka-bless sa uban? Maka-bless ba na sa uban or maka-bless ka? Makapanalangin ba na sa uban or makaangin na hinuon? Okay? So, you need to be careful of what you do because what you do affects others too. Remember that we the church is the body of Christ. Kita tanan, member ta sa lawas ni Kristo. Sino lain man imong lugar nimo, dito ka na nagasimba. Lain man ang imong pangalan simbahan. Pero we're still a part of the body of Christ. We are all members of that body. Regardless of religion, regardless of denomination, regardless of your group, regardless of the name of your church. We are a part of the body of Christ. And so to JC, I want you to understand na ang atong mga actions, dako kayo o kahimuan sa uban. It could mean life or death to other people who are looking at you. Kung mayo imong ginahimo nimo, wow, maka-bless na sa uban. Pero kung dili gani mayo, makapatay, makadaot ka sa ministry. And you need to remember, itong mga tao nga nagaguba sa templo sa Ginoo, manubag sila kay Lord. So kung ikaw ang hinungdan nga na backslide ang imuhang ang kaubay ng mga weak brethren, weak in faith. Ikaw hinungdan nga sila na backslide. Ikaw hinungdan nga sila wala nang alagad sa Ginoo. Dako kay kaog tulubagon sa Ginoo. Our actions affect others just as a problem in one organ in the body affects the whole body. Kung sakit ang imuhang gamay ra ni imong kuko, no? Maipit imong kuko nimo, gamay ra kay na siya. Pero di ka ganahan mo lihok. Imong lawas nimo, di ka ganahan mo kay sakit ang imong kuko nimo. Sakit imong ulo pero ang imong tibok lawas masakiton. And that is why, because we are a part of the body of Christ, inhanglan nga bantayan pud nato ang atong mga aksyon. Bantayan po nato ang ato mga sinultian. Base ang atong sinultian, nabi nato maayo pa to, pero sakit na di ay. Bantayan po nato ang ato mga komedya. Na mga komedya ba nga, abi ni mo, nangatawa pa, pero nangasakit na din kasing-kasing. Bantayan po nato ang ato mga text. Kaya usahay, ang magsabot sa text ni mo, lain na di ito. Diba? Maybe some of you knows about this istorya na naay usa ka mama nga dili kabalo mo basa nya nag-text iyang anak nagpadala og sulat di man to text kay sa una pa man ni man to istorya ni suwat-suwat man sa una nagpadala og letter siyang mama, "Dear nanay, wala na ko'y pagkaon
Wala ko'y bugas, wala ko'y allowance, palihog, madali ko dinhi, kay namatay na ko sa kagutom. Pas mo na sa kagutom. Kunya kaya inahan, di man kabalo mabasa. Iyang ipabasa sa iyang silingan. Karon, nagkataon niya, nag-away po ang silingan niya sa iyang bana, siyempre unbeliever man yung silingan, isapot, nagtagbo sila sa dalag, paglabay sa iyang kumari. Oy, kumari! Kumari, makibasa na good ning sulat sa akong anak. Siyempre, kinaglagot ang iyang kumari, kinag-away iyang bana, pagbasan. Diyan nanay, wala ako'y kwarta din padali ko. Wala, pas mo ko, namatay na sa gutom din Yung mga pinasuko ang pagbasa, baka nasukugod. Karon nakadungog ang inahan. Yung siya, why batasan niya anak? O mga saba pa. Laot ako, kaluhoy po sa inahan. Yung inahan, di ka mo hatag og kwat ni bata ka, bastos ka bata ka. Mangayo pa, ikaw pa mangayo, ikaw pa yung mga saba na ako. So, ko ang inahan. Iguwa nga lang siya. Taod-taod, huli siya, taod-taod na may disciple ni Norife. Si Norife, nakita ko si Glide dito. Gikan sa cell group. Lipay kayo. Grabing kanta kan siya nga. All my life you have been favor. Grabe. Ingon siya, oy, day! Paliyaw, nag-ubasa ng sulat sa kong anak. Agibasa po kay siyempre na filled sa Holy Spirit. Lipay kayo sa wali ni yung mami Norife niya. Gibasa. Dear nanay. Nay, wala ko'y kwarta. Gutom na kayo ko. Padali ko na yun, ha? Ana Panginahan, kanay bata. Kumangayo, buhutan kayo, dala pahilak. Basta, hatag dayon, hatag. So, wala gina, bantayan na nato ang atong mga istoryahan. Okay, so once again, as a disciple, sa simbahan, ingat po ta. Basi ka ng atong komedya sakit na. Ato po sabton ang pagbati sa uban. No, respect others' feeling. Mo na nga, ang ato mga actions, ang ato mga sinultian, ato mga dinihukan, dapat buutan. Ha, mga anak, buutan lang ta ha. Dito minal dito ha. Binutan ta. Okay. Okay, so let's go forward. What number are we? Number? Okay, number 7. Ay, salamat. Tapit na yun. O, 5 pa. Number 7. Number 7 is, as a disciple, we need to remember that we are to give our tithes and our offerings. Amen. May amen? Let me see diri sa online. Nabay nag-amen din Ay, na-late sila. Okay. So, number 7, give the tithes. We believe that tithes is belongs to God. Okay, that's God's tithes. You need to be faithful in your tithe giving. Bakit? Andiyan mo ba sa Bible yan siya? Yes. Absolutely nasa Bible. Old Testament pa lang na siya. Sa iba, ang balaod ni Moses, ang balaod niya, yung pagkabot sa Testament, ang balaod, gitanggal na si Ginoo. Kay grasya naman ta. Tika. Tithes is not a part, tithes already existed just before Moses. Okay? Hundreds of years. Si Abraham, nag-tithe siya kay where? Melchizedek. Si Abraham is hundreds of years pa before si Moses. Si Moses, mo ito dala sa balaod. Gi-apply lang ni Moses ang hitabo sa unang panahon, sa wala pa ang balaod. Nakuha na to? Because giving a tithe belongs to God.
even sa day of creation. Sa adlaw gihimo sa Ginoo ang creation, di ba? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Pagka 7, wala 7 trabaho. It means ginagawa part si Lord. So, we need to give our tithes or our financial support to the church. You are a member. Now, Dad, member man ko sa church na to, pero naamang ko'y anak nga nagpastor sa laing lugar. Dito lang na kagihatag, kay anak man ako to. Tika. That's not biblical. Kanang ihatag din mo sa mong anak na pastor. Support na siya. Love him. But your tithes must be sent to your own church. Ay, Dad, gawas naman ko sa laing lugar, naman ko sa laing bansa, wala naman ko sa Pilipinas. Pero, part kagapon sa Pilipinas kay mong simbahan. Masingula na ka, diri, nagtrabaho ka sa ibang bansa, still, your tithes must be sent to your own local church. Ang imong ihata dito sa simbahan niya mong gina-fellowshipan is just an offering, but your tithes must go back to the church. Because one day, you will go back. Your family is in the Philippines. Your family na diyan ang simbahan. So your loyalty and your support must be sa imong simbahan. Okay. You give your tithe not because for the organization. No. Dili. You give your tithes because that's your responsibility to the Lord. Always remember that giving the God's tithes is supporting your church. And when you give your tithes, wag mo nang isipin yon. Paano kaya ginasto ni Daddy yon? Paano kaya ginasto ng pastor namin yung tithes ko? Wag mo nang isipin. Hayaan mo na sila. And also, dili po pwede nga ingon mo nga ay magatag ko sa akong tithes pero ipalit na ko daan og aircon. Nya aircon na mo ipadala. Oy, nagbut-buot lagi ka. Dili na mo. Tugutin na lang ang church management. Saon niya ito imong offering, saon niya ito imong tithes. Because as a disciple of Christ, it's in the Bible that we must give, we must be faithful sa atong tithes in support to the ministry of your leaders, of your pastor. So, yeah, it's very important. And I believe that when we give our tithes and our offerings, God's promises are, ingon ni Lord, try me, sulay ko. For I am going to pour out the blessings. I'm going to open the windows of heaven. Yung ginagamit po ni Lord na ano ba, metaphor ba? Windows. Ingon nila, nga naman dili man pultahan, pastor? Nga naman dili man doors? But sabi ni Lord, windows. Simply because in a church, I mean in a house, in a building, mas dagan ang windows kaysa door. Diba? Kung ablihan lang nimo ang imong door, dili tanan makagawas. Pero pag biblihan nimo ang mga windows, mas daghan kayo ang magawas. So ingon ni Lord, pag muhatag ka sa imong tithes and your offerings, ablihan niya ang mga bintana, unya manulod sa imuhang sudanan ang mga panalangin. Kasi imagine mo, from above, mag-overflow padulong sa imuhang. Oh, hallelujah. In my ministries, sa pagpastor, in 30 years of pastoring a church, I could see people being prospered by God miraculously because they are very faithful in their tithes and their offering. If you want to experience the supernatural favor of the living God in your financial status sa imong kinabuhi, don't hold what belongs to the Lord.
give your tithes, give your offerings. But thank God, we give more than that, no? Napatay 7 pillars. Unsa na lang ka panalangin sa Ginoo kung ato ng buhaton. So, ayaw na pagreklamo, ayaw na pagunahuna kung unsa ang igasto, tungod kay si Lord na bahala na. And, based on my experience, ang mga tao nga nagabagulbol, nagaihap, ato mga tao nga dili faithful. So if you are faithful, wa na'y panahon sa imong pagbagulbol. Wa na'y panahon sa imong ang pagkwinta. Because you believe in your heart nga ang imong gihatag, iya na kay Lord o dili na imuha. So, let's jump another to number 8. Eto tayo ngayon. Dili malikayan. In a church, naagi mga wedding ceremonies, etc. Na wedding ceremonies. Na kasal, na bunyag, na lubong. Di ba? Na kasal, na bunyag, na lubong. Grabe. Sa akong experience karon, daghan ba na akong ikasal? Kadaghan ba na akong ikasal karong bulana? Halos kada bulan, dili ko mawad-an o kaslunon. Simply because our ministry is growing. Daghan ang magpakasal, daghan ang maminyo. Siguro karong bulana na ako'y mga 5 kabo ikasal. Napay isa karon sa simana. Yagi simana na. Pero di man mahutdan og kasal. Ganahan naman si kaminyo ang mga tao karon, isda COVID naman gud, dapat maminyo na ta. So katong wala pa na minyo, may COVID na, minyo na ka ha? Okay. If you are getting married, the ethical thing to do is have your own pastor officiate your wedding. Dili maayo nga na kay pastor ang masalay, tapos wala din mo gikuha kay nagkuha kag laing pastor ito, maayo tong pastor speakers kay maayo mo English. Oy, ang blessing dili pa English sanay. Sa tanya mga anak, it's a big insult to the heart of your pastor. Supposedly siya unta ang kasal kay iya makang disciple, iya membro makasimbana. Unya nang hire ka, nang import ka. Wa baka maulo sa Ginoo anak. Well, of course, kung imong pastor nimo dili makakasal, kawa pay lisensya. That's the right time na pwede ka mohangyo sa uban. Pero kung kaya mo na makasal sa imong pastor, nasa lisensyado siya, baski pag iyan ang bisayaon, wala problema na. It's not about English speaking, spoken dollars. Dili na. Kaya nga naman, ang blessing ni Lord nasa anointing sa imuhang pastor, sa imong man and woman of God. Kung dili lang kayo sa kasal, especially sa dedication, ayaw po pa-dedicate sa ubang pastor. Huwag na kay anak, ang imo-dedicate sa imuhang anak nimo, ang imahagyo nga pastor. Kaya pag-dedicate sa bata, dili na kinahanglan og ng license na. Wala na gitawag na license to dedicate. License, so nice na pa. Pero sa dedication, wala na. Ang license sana, ang anointing niya pagka-pastor. So, dili kinahanglan niya adto pa ka sa uban para mag-dedicate sa imong bata. Madto pa ka sa uban para mag-dedicate sa imong balay. You go to your pastor. Halimbawa, dito ka sa Glan. Yung nga, ay, si Daddy Win lang, kaya ang pinaka-head sa TG, si Daddy Win lang mag-dedicate, ayaw taon anak. Adto ka sa imong pastor. Or else, kung mingon ang imong pastor, siya magbuot, na gusto na ko si Daddy Win o si Mami Tess mo mag-dedicate kay they have that special blessing as our leader. Sa time, pero ang mag-decide na ang pastor, di mo, dili ikaw. I hope I am understood. Balay, you need to call your men and women of God. Balay, negosyo. Ang imong pastor mo ay
dedicate mag-ampo ni ana. No? Child dedication of house, cars, businesses, and others. Ayog duol sa uban. Dili kinahanglan niya manguntak pa ka og pastor sa laing nasod para maoy mo dedicate sa imong sakyanan. Mas dako inuog gasto kay imo pang masahian na siya. Okay, so that's it. Una ang ethics sa usa ka members, usa ka disciple nga na simbahan. Number 9. Ito tayo ngayon, no? Number 9. When you have to leave the church. Okay. Ato ibutang kinahanglan na gid mo biya simbahan. Kinahanglan na gid nimo mobalhin og simbahan. Okay, let's go here. There are times when members have to leave a church. Yes, of course, it happened. Nagi mga panahon nga mobalhin og simbahan. Yes, it happened sa kuha ug sa ubang simbahan. So there are times when members have to leave a church and transfer to another church. Kung kini mahitabo malanggaling, okay, when this happens, dapat mohawak ka nga dunay kalinaw. Okay? Dili kay paghawa nimo mobalhin ka, nagbilin ka kagubot. Nangabungkag ang simbahan tungod sa imuha. You need to settle things with the leadership of the church you are leaving. It happens also sa using na ay mga disciples nato nga nagigikan sa laing simbahan sila wala sa naluwal sa TJC. Pero nahitabog gyud nga kinahanglan gyud silang balhin. So ang akong ginahimo, you need to settle it with your pastor. Ask blessing from them. Dapat klaro og walay lain daotang panghitabo. You need to ask the blessings on your decision to leave. Don't just go awol. Kabalo mong awol, absent without leave. No, naay mga disciple, naay mga membro simbahan, nga inigdayong pangluod, di na makita sunod simana. Sunod bulan, abi mo, balik pa, wala na yung balik din, ng luod. Grabe akong lulan ako, pagkaluran sa akong lulan ako eh. Nahiubos ng luod, wala ni balik, namatay naman. Anong balik? Luuran kayo. Now, kung kinahanglan mo balhin kang simbahan, kinahanglan mo settle ka sa iyong mga pastor. You need to settle down with peace. Dili ka gubot, dili ka sama kung wala yung istorya. Why? Because God cannot bless you if you live that way. Matthew 5:23. Dili daw ato siguro imong halad nimo og nakikahubos sa pikas. Yeah, whenever gid nga muhawa manggaling ka, mobalhin ka, do not influence and encourage others to transfer with you. Ayaw po pangumpan niya, balinta, wala mi na simba na diya, wala mi na ayaw po ana. Do not badmouth the church or the leaders of the church you are leaving. Yan ang badmouth ba? Imong tabion, imong istoryahan, sakit. Manubag ka sa ginawa na anak. Manubag ka sa ginawa. Abi nimo gibless pa ka. Alabay mga tao, lawom ako. Okay naman ko. Gibless pa ko sa ginawa. Tanawa ako. Okay, kaya ako negosyo na ako. Bantay ka, ay panghambog. Ay, sili kay muhalang dayon. Because in just a twinkling of an eye, pwede mga wala sa imo ang tanan. Pag si Lord na muliho. So, dapat, no? Dili pwede nga mo awol na lang ka. Yeah, for after how many months or a year, maupay pag-chat ni mo, nananghid ka, dili na maayo. Okay. Number 10, escaping. Kaya mo escape ka ba? Do not leave a church simply because the leaders of the church confronted you of your sin. Halimbawa, gikonfronta ka sa imuhang leader. May tungod sa imong sala. Nasuko ka, naiubos ka. Di ka mo dawat sa confrontation. Kahit lang kawawa. Naiuban mga tao, mga
Amo hawak mo ng simbahan na kay wa ko yung suwali sa among pastor, wa ko kayo yung suwali sa among pastora, mangigo. Anak, paminaw, pasalamat kang kay naigo ka. Because it only means that they care about you. Ay kung wa kag gigo, wa kag istoryahan, wa kag gibadlong, it only means nga wala sila concern sa imuha. Dili sila magsayang og panahon sa pag-confront sa imuha. That's what we call sa Galatians chapter 6 verse 12. No? Ganinang kadlawon ba while I was having my demo. Kini bang naman to gi-post gihimo si Pastor Jorim ba nga wala sa dito sa katulog daw. That is why kanang iya na lang gihimo to niya iyang gi-share sa group chat. Nya gibasa na ko bagiganahan ko murag nakahilak ko. Manigmingaw man kayo ni pagkasulatan eh. Kaya ako ang gi-forward po. Ano ang gisulti dito? Nindot kayo pagkasultian na siya. Hingan pa ni Pastor Jorim. Hingon siya. Tira ha. I can't sleep kaya just let me share this to you guys. Please ponder and share it sa imong ka-cellmate o sa inyong cell group chat. Hingon siya. Let us be thankful nga we have leaders who corrects us. Na ay leader, na ay leader nga mamugos sa tuwa sa process. Sige na process na, apil lagi Suel 2, 1, 3, asing na magpapos encounter na ka. Na ay mga leader na mamugos, and that's what we are doing, di ba? Na ay sige remind sa tuwa. Nya, imong debo, pasa na imong debo, asa na to? Na ay sige remind. Unya usahay sa tuwa, murag samok na, no? Murag samok, no? Usahay samok bitaw sila, no? Pero ang ilang kasamok is for our own good. Pugson ta magdebo, dili man na aron daoton ta, di ba? Gipadebo ka para man na sa atong kaayuhan. Ginapatik note ka para po na sa imong kaayuhan, para man na mag-grow ka kay Lord. Dili man ang imong leader ang mo-grow sa imong debo, ikaw man. Pasalamat ta kay naay sig remind sa ato nga magbasa ug modig deep ta sa Word of God. Binimisyo na nga to. Dili na benepisyo sa imong leader. Yes, kini ato mga leader inat-inatan nila, and it makes us uncomfortable. Usahay masakitan ta. But hinumdumi dili mapuslan ang guma o dili inaton. Usahay ginaposta nila nga mugawa sa itong comfort zone. Usahay mabadlungan ta, usahay masakitan ta sa ilang istorya. Pero behind those uncomfortable words, mugrow man pud ta. Imagine someone is willing to spend their finances, time, effort for the sake sa atong growth kay Lord. Some of them are very busy na ay sarili nga mga pamilya, na ay negosyo, na ay karir. Ang uban, problemado pa ganila sila. Pero nihatag yapon og effort sa imuha. Aron magkaroon ka real relationship kay Lord. Aron maging intimate ka kay Lord. Asa pa ka mangitag tao nga anak. You know what guys, sa tanan nimong friends, diri sa kalibutan, imong leader ang dili mamiya nimo. The more nimo sila supakon, the more nimo sila pasakitan, I'm pretty sure na the more kanilang iampo. O, kung masakitan sila, mas damo kang iampo. Naman ako Kung masakitan ko, iampo ta kapag ayo. Ang uban manggod, iampo na Lord, sana kunin mo na siya. Dili ko ana. Now, insultuha imong uyab, di ba bulagan ka. Pero kanang imong leader, o insultuhan nimo, mas iampo pa jud ka. Yes, ang atong mga leader, ma-fail man po na sila. They can make mistakes. They are not perfect. Dili man siguro sila genius, dili sila bright, siguro dili sila mahayom ng English, siguro magkamali pa lang grammar nila. But they pursue perfection for the sake sa tuwa and for the glory of God. That's why, be thankful kay Lord, kay kita kag someone nga dili nimo kadugo, dili nimo relatives, dili nimo kaano-ano, pero anda mo encourage ug muuban nimo.
Musupport sa imo ang journey sa life. Kung magsakit ka, muhatag basing pila. Kung ma-hospital ka, bisitaan. Kung naimamatay, kada gabi magbilar, magwali. Ana ang pagpangga sa imong leader. That's why, kung may panahon nga masakitan ka niya, ayaw escape, ayaw hawa. Way dagang istorya, mawala na lang ka. Ayaw hawa sa imong church. Tungod kay ang leader nimo nagbadlong sa imo ha. Pasalamati sila. Ayaw yung hawa. Mas damol pa ka mo dot-dot niya nga simbahan. Kag ito duang kasi mong leader, gibadlong ka, disciple ka. That's number 10, mga anak. Number 11. Ayaw gawa simbahan tungod kay imong pastor nimo is imperfect. Perfect pastor? Wala'y perfect ka pastor. Pero naay perfect ako na ilhan. Si Pastor Perfecto. Si Pastor Perfecto. Saan tayo ni Pastor Perfecto, ha? De La Cruz man siguro to. So, do not leave a church because the pastor is imperfect. Do not leave the church because your pastor is not very good in preaching. Do not leave the church because your pastor is not good in grammar. Medyo mali-mali ang grammar. Ayaw, anak. Be sure the church you are going to have this time. Make sure nga kanang simbahan nga na sa imo karon kanang pastor nimo, be sure nga imperfect na siya. Kaya wala perfect nga pastor. Eh kung perfect manggalay na siya, basta rapture na siya karon, wala na siya diyan. Ha? God cannot use a perfect pastor. God cannot use a perfect pastor. I'll say it once again. God cannot use a perfect pastor because there is none. Wala perfect pastor. Siguro makita ka ng mga pastor, kanagaling na sa social media, mga pastor, mga sikat kayo, no? Di ba? Viral sila. Grabe. Millions ang mga viewers like Stephen Furtick, Joel Osteen, sa to, Joel Montes. Wala mga bagsing mga pastor. Pero anak, they have their weaknesses. Who else? Alp Lucao. Isa pa? Miles Monroe. Siguro, believe ka sila. Grabe, believe pa gina ko ng mga pastor sa social media. Oy. Pero wad ka kasulti sa pastor, believe pa gina ko sa pastor na ko. Bukan bibig sa imong baba ni mo. Kinong grabe. At ang mga pag isang pastor, pag mo, grabe kinong. Wad ka ka-appreciate sa imong pastor ni mo. Nga mo, nag-ampo sa imong permanente. One time while I was a young people sa church, buutan kayong pastor na mo. Isa ka medyo insensitive na tao ba? Dito. Hindi naman kanya yung, pastor, ato po wala yun nagunisik ko, pastor. Okay, maikin mo ulit, pastor ba? Dili sa kamuhalik ng Domingo, pastor. Sito po wala yun sa... Kung sinawahan naman, alam niya lang parang huling nawahan niyo. Yakublan ba niyo magpagbati? Huwag naman ganyan, ano? Siya ang imong pastor. Although he's not perfect. Although he's not good as like other pastors. Pero siya ang gibutang ni Lord sa imong kinabuhi. Yamoy mugiya sa imong. You are now what you are today because of the man of God na gibutang ni Lord sa imong kinabuhi. That's why do not leave a church because the pastor is imperfect. Be sure dili ka mahawa. So when you are about to leave, the reason is dili tungod kay ang pastor nimo imperfect. Last but not the least, number 12. Kining intentional discipleship. Mga anak, I am a pastor
who has the heart of intentional discipleship. And I want you to hear this number 12. Do not leave a church because of discipleship. Balik kong simbahan, kay sama ng simbahan ng G12 diyo, puro discipleship. Isamok na ako ng discipleship, pressure na kayo ko. I want you to understand, discipleship is the heart of God. Before mihawa si Jesus Christ, ningon siya, make a disciple. Kung muhawa manggaling ka simbahan, dili tungod sa discipleship. Because discipleship is the intent of Jesus Christ in His church. Check your reasons for living. Find biblical support for your reason. If you leave the church and you have the biblical support, then I will let you go. Pero papakutan ako sa imuhang reason nga nung mahawa ka tungod kay gisamukan ko sa imong discipleship. No, I will not let you go. Because I surely believe mawala ka sa dalan. You know, if you can find one, maybe you could reconsider. An emotional reason cannot be a valid reason. Sahay na iubos lang ka, nalain ka, kaya naigo ka sa wali, or masking na misinterpret nimo siya, lain na imong pagsabot, pero di gito mao. That's an emotional reason, and that is not a valid reason for you to leave your church. The JC disciples, ayag biyahe imong pastor. Ayag biyahe kay dakong blessing na sa imo. Your pastor is a gift of God sa imong kinabuhi. Kung imo ginambiyaan, tinawa, mawala ang blessing ni Lord sa imong kinabuhi. As Christians, as disciples, we are governed by the Word of God and not by our emotions. Do not depend on your emotions. Nalain ko, naiubos ko, hawa na ko. Ayaw ka anak. We are governed by the law of God and not our emotion. So, because we are governed by the Word of God, everything atong buhaton, every decision that we are about to make, it should be supported by the Word of God. Especially sa mga dagkong decision sa tuwang kinabuhi, dapat suportado na sa Word of God. Ay kung dili na suportado sa Word of God, unya muhimo kag lakang dili iya sa Ginoo, o kung dili iya sa Ginoo, sigurado ko ang iyong pagtuan dili maayo. Aron gabi na, mga anak. Let us be checked. Let us be checked with this truth. Kining 12 ka mga rason. 12 ka ethics sa usang tinawag nga discipleship may tungod sa iyang involvement sa church membership.